Naisip mo na ba kung ano yung mga katangian na pinaka-hinahangaan mo sa isang tao? Siguro yung talino niya o yung lakas. O kaya naman ano yung kabutihan ng puso niya. Ngayon, isipin mo kung yung mga katangiang yan ay nasa sukdulan, walang hanggang, perpekto at dalisay. Magandang araw sa iyo. Ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa aklat ni Stephen Charnock, The Existence and Attributes of God. Ito na ang ikatlong bahagi ng ating four-part series at ngayon bubusisinin natin ang apat sa pinakamagniningning na katangian ng Diyos, ang kanyang karunungan, kapangyarihan, kabanalan at kabutihan. Humanda ka dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay may kakayahang baguhin kung paano mo tinitingnan ang lahat ng bagay. Sige, simulan natin sa karunungan. Ayon kay Charnock, hindi raw ito tulad ng karunungan natin na kadalasan nakafocus lang sa isang bagay. May magaling sa negosyo, may magaling sa sining. Ang sa Diyos daw ay pangkalahatan. Sa ako pang lahat. Ito raw yung gumagabay sa lahat ng ginagawa niya para siguradong perpekto ang kalalabasan. At ang ganda ng pagkakalatag ni Charnock dyan. Sabi niya, may tatlong malalaking entablado. Kumbaga, kung saan natin malinaw na mapapanood itong karunungan to. Una, sa paglikha. Ang buong kalawakan para sa kanya ay isang obrang maestra. Bawat nilalang, mula sa pinakamaliit na langgam hanggang sa pinakamalaking bituin, ay may disenyo at may layunin. Walang aksaya, ang mga lambak para sa pananim, yung mga bundok, panangga sa init, tapos yung mga ilog parang mga ugat na nagbibigay buhay. Lahat na sa tamang lugar. Oo, lahat may purpose. At ikalawa, sa pamamahala niya sa mundo. Sabi ni Charnock, yung mga utos ng Diyos ay hindi lang para ipakita kung sino ang boss. Dinisenyo raw yung mga yon para sa ikabubuti natin. Pero ang mas nakakamangha, at dito ako medyo napatigil, ay yung sinabi niyang ginagamit ng Diyos kahit yung masasamang plano ng tao. Para maisakatuparan yung mabuti niyang layunin. Exactly. Ang klasikong halimbawa ay yung pagkakanulo kay Kristo, di ba? Eksakto. Ginamit ng Diyos yung inggit at galit ng mga kaaway ni Kristo para matupad yung pinakadakilang plano ng kaligtasan. Dito madalas nagtatanong ang mga tao, kung ginagamit ng Diyos yung kasamaan, hindi ba parang siya na rin ang may gawa nito? Pero nilinaw yan ni Charnock, hindi raw. Ang mga tao, malaya silang gumagawa ng desisyon based sa sarili nilang masamang motibo. Ang karunungan ng Diyos ay nasa kakayahan niyang kunin ang mga resultang yon nang hindi kinukonsinte yung kasamaan at ihabi sa kanyang perpektong disenyo. Para kang isang grandmaster sa chess na kahit anong tira ng kalaban mo, papunta pa rin sa pagkakapanalo mo yung laro. Wow, napakagandang analogy niyan. At iyan sigurong nagdadala sa atin sa ikatlong entablado na para kay Charnock ay yung pinakatuktok na. Yung talagang, ang pagtubos. Oo, ito yung finale. Dito nasagot ang isang tanong na walang sinumang anghel o tao ang makakasagot. Paano magiging perfectong makatarungan ng isang Diyos habang pinapatawad niyang isang nagkasala? Kasi kung makatarungan ka, dapat may parusa, di ba? Kung nagpapatawad ka, parang pinapalampas mo lang. Parang may kontradiksyon. Oo, ang solusyon ng Diyos, ipinadala niya ang kanyang anak na may dalawang kalikasan, ganap na Diyos at ganap na tao. Bilang tao, kaya niyang magdusa at mamatay para sa atin. Bilang Diyos, yung sakripisyo niya ay may walang hanggang halaga. Sa isang kilos lang sa krus, naipakita ng Diyos ang sukdulan niyang pagkamuhi sa kasalanan at kasabay nito ang sukdulan niyang pag-ibig sa makasalanan. Isang solusyon sa isang imposibleng problema. Grabe! Sumula sa perfectong plano ng karunungan, natural lang na pag-usapan natin kung paano na isa sa katuparan yung planong yon. At dyan na pumapasok ang usapin ng kanyang kapangyarihan. At hindi lang ito tungkol sa otoridad kundi sa mismong lakas. Kayang gawin ng Diyos ang lahat ng gusto niya. Pero may isang punto si Charnock dito na nagustuhan ko. Yung hindi niya kayang gawin ay tanda pala ng kanyang perfeksyon. Halimbawa, hindi siya pwedeng magsinungaling, magkasala o mamatay. Magandang punto yan. Ang analogy ni Charnock dyan ay parang isang bukal ng matamis na tubig. Hindi ito makapaglabas ng maalat na tubig, hindi dahil mahina ito, kundi dahil dalisayang kalikasan nito. Yung kawalan ng kakayahang gumawa ng mali ay hindi limitasyon kundi sukdulan ng perfeksyon.
At tulad ng sa karunungan, ipinakita rin ni Charnock ang kapangyarihang ito sa 3 paraan. Una, sa paglikha. Yung paglikha ng isang bagay mula sa wala o ex nihilo. Teka, ex nihilo o mula sa wala. Bakit yan ang pinakatanda ng kapangyarihan? Anong kaibahan yan sa, halimbawa, isang artist na gumagawa ng sculpture mula sa putik? Para lang ma-appreciate natin yung laki ng pagkakaiba. Napakagandang tanong. Kasi yung artist, gaano man siya kagaling, kailangan niya ng materyales. Kailangan niya ng putik, ng canvas, ng pintura. Umaasa siya sa isang bagay na nandoon na. Pero ang Diyos, sa paglikha, ang tanging materyales niya ay ang kanyang salita. Mhm. Sinabi niyang magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Walang pre-existing na energy, walang materya. Mula sa absolutong kawalan, lumitaw ang lahat. Iyon yung klase ng kapangyarihan na sa kanya lang matatagpuan. Malinaw na malinaw. Okay. At ang pangalawa ay sa pamamahala. Sabi mo kanina, para siyang chess master. Dito, ang ginamit na analogy ni Charnock ay isang orasan. Siya raw yung pangunahing gulong na nagpapagalaw sa lahat. Oo. At hindi lang sa mga bagay, kundi maging sa puso ng tao. Ginamit niya ang halimbawa ni Faraon. Yung katigasan ng puso ni Faraon, hindi naging hadlang sa plano ng Diyos. Sa katunayan, ginamit pa nga yun ng Diyos para ipakita ang kanyang kapangyarihan sa buong Ehipto. Oo. Sabi nga sa Kawikaan, ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon, ikinikiling niya ito saan man niya naisin. Iyon ang antas ng kontrol na tinutukoy ni Charnock. At syempre, yung pangatlo ay pagtubos. Dito, binigyang diin ni Charnock yung tila imposible ring nangyari. Paanong ang isang mensahe tungkol sa isang ipinako sa krus na tagapagligtas, isang kahangalan sa mga Griego at katitisuran sa mga Hudyo, na ipinangaral lang ng mga hamak na mangingisda, ay nagawang baguhin ang buong imperyo ng Roma. Para sa kanya, iyon ay purong gawa ng kapangyarihan ng Diyos, pero may isa pa siyang sinabi na mas matindi pa rito. Ano yon? Sabi niya, ang pinakadakilang gawa ng kapangyarihan ng Diyos ay ang pagbabago sa puso ng isang tao. Mas mahirap pa raw itong gawin kaysa sa paglikha ng mundo. Sandali? Grabe yung sinabi mo. Mas mahirap baguhin ang puso ng tao kaysa likhaan ng buong universe? Paano niya nasabi yon? Bakit? Dahil sa paglikha, walang paglaban. Ang wala o nothingness ay hindi tumututol. Sumusunod lang ito. Ngulit sa pagbabago ng puso ng isang makasalanan, mayroong matinding paglaban. May pride, may galit, may pagdududa, may pagmamahal sa kasalanan. Para baguhin yun, kailangang daigin ng kapangyarihan ng Diyos yung pagrebeldeng iyon. Kaya para kay Charnock, ang isang taong tunay na nagbago ay mas malaking milagro kaysa sa pagsikat ng araw. Wow! Kaya pala. So, meron na tayong karunungan na nagplano at kapangyarihan na nagsagawa. Pero ang tanong, ano ang moral compass ng kapangyarihang yon? Kung walang direksyon, pwedeng maging delikado ang walang hanggang kapangyarihan. Dito ngayon pumapasok yung sinasabi ni Charnock tungkol sa kabanalan ng Diyos, na siyang nagbibigay ng karakter at pamantayan sa lahat ng ginagawa niya. At ito para kay Charnock ang pinakasentro ng lahat. Ang kabanalan daw ay hindi lang isang katangian ng Diyos, ito yung mismong kagandahan ng kanyang pagka-Diyos. Hindi ito isang bagay na pinipili niyang gawin, ito ang siya. At dahil siya ay banal, buong kalikasan niyang kinamumuhian ang kasalanan. Para siyang apoy na tumutupok sa lahat ng marumi. Ito yung part na medyo mabigat at kailangan nating maunawaan ng tama, no? Ano yung mga pangunahing punto ni Charnock dito? May 3 mahalagang paglilinaw siya. Una, iginiit niya na ang Diyos ay hindi may akda ng kasalanan. Nilikha niya ang tao na perpekto at may malayang kalooban. Hindi niya itinulak si Adan para magkasala. Pinahintulutan niya yun para sa mas mataas na layunin, pero hindi niya ito sanhi. Si Adan ang pumili. Okay, malinaw yan. At pangalawa? Pangalawa, dahil ang Diyos ay banal,
Ang pagpaparusa sa kasalanan ay hindi lang opsyon, kundi isang pangangailangan ng kanyang kalikasan. Hindi niya pwedeng palampasin na lang. At dito niya ibinigay ang pinakamatinding patunay. Kahit ang sarili niyang anak, nang akunin niya ang ating mga kasalanan sa krus, ay hindi nakaligtas sa puot ng Diyos laban sa kasalanan. Lang sa nakikinig, ang sinasabi ba dito ni Charnock ay dahil sa perpektong kabanalan ng Diyos, hindi niya pwedeng mag-turn a blind eye sa kasalanan? Kailangan itong pagbayaran. At si Kristo ang sumalo ng bayad na iyon para sa atin. Yun ba ang core idea? Eksakto. Yun mismo ang diwa nito. Kung ang walang hanggang pag-ibig niya sa kanyang bugtong na anak ay hindi nakapigil sa kanya na parusahan yung kasalanang pasan niya, walang anuman sa sansinukob ang makakapigil sa katarungan niya. Ganun kabigat ang tingin niya sa kasalanan. Pero ang kabanalan ding ito, sabi mo kanina, ang pinagmumulan ng kaaliwan. Paanong nangyari yon? At yan ang ikatlong punto. Dahil siya'y banal, pinahahalagahan niya ng lubos ang kabanalan. Ang isang pusong nagsisikap maging banal, kahit na palaging nagkukulang, ay nakikita niya bilang isang refleksyon ng kanyang sariling kalikasan. Para sa kanya, ang isang dalisay na puso ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng ginto at yaman sa mundo. Nakikita niya yung kanyang sariling larawan, kahit malabo pa sa kanyang mga anak at nagdudulot ito sa kanya ng kaluguran. So, meron na tayong matalino, makapangyarihan at banal na Diyos. Pero ang huling tanong ay, ano ang kanyang disposisyon sa atin? Ano yung kanyang damdamin? Dito na nga yung papasok yung ikaapat na katangian, ang kanyang kabutihan. At para kay Charnock, ang Diyos ang orihinal at nag-iisang bukal ng lahat ng kabutihan. Lahat ng mabuti na nararanasan natin, yung init ng araw, yung pagkain sa mesa, yung yakap ng isang kaibigan, ay mga patak lamang mula sa karagatan ng kanyang kabutihan. At paano niya ito ikinonekta sa ibang katangian? Halimbawa, sa katarungan na parang kabaliktaran ng kabutihan. Magandang tanong. Sabi ni Charnock, maging ang katarungan ng Diyos ay isang anyo ng kanyang kabutihan. Dahil yung pagpaparusa sa kasamaan ay pagprotekta sa kung ano ang mabuti at tama. Pinapanatili nito yung kaayusan. Ang katarungan ay ang kabutihan na ipinagtatanggol ang sarili nito. Okay, at saan pinakamatindi nating nakikita ang kabutihan nito? Sigurado akong babalik tayo sa pagtubos. Walang iba. Binigyang diin ni Charnock na ang Diyos ay hindi obligado na iligtas tayo. Kung tutuusin, yung nararapat sa atin ay kaparusahan. Pwede niya tayong hayaan na lang, o kaya ilumikha ng bagong mundo. Ngunit ang pinili niya ay iligtas yung mga nagrebelde laban sa kanya. Iyan ay purong kabutihan, hindi dahil kailangan niya, kundi dahil iyon ang kanyang kalikasan. At nakikita rin daw ito maging sa mga kondisyon na ibinigay niya para sa kaligtasan. Oo, yung mga kondisyon, pananampalataya at pagsisisi ay simple at makatwiran. Hindi niya tayo inutusan na akyatin yung pinakamataas na bundok o bilangin ang mga bituin. Ang hinihiling lang niya ay tanggapin natin yung regalong inaalok niya at talikuran yung mga bagay na sumisira sa atin. Kahit yan ay nagpapakita ng kabutihan niya. At yung kabutihang ito ay araw-araw nating nararanasan sa kanyang pangangalaga, sa pagbibigay ng Biblia at kahit, sabi ni Charnock, sa mga pagsubok. Yung tinik sa laman ni Apostol Pablo ay ibinigay para hindi siya maging palalo. Iyon ay isang mahirap na karanasan na ginamit para sa mas malaking kabutihan. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi humihinto kahit sa gitna ng ating sakit. Ngayong napag-usapan natin itong apat na nagniningning na katangian, karunungan, kapangyarihan, kabanalan, at kabutihan, may ilang tanong na magandang pag-isipan mo. Una, paano binabago ng pagkaunawa sa walang hanggang karunungan at kapangyarihan ng Diyos ang pagtitiwala mo sa Kanya, lalo na sa mga panahong hindi mo maintindihan ang nangyayari sa buhay mo? At ikalawa, kung ang kabanalan ng Diyos ay sukdulang namumuhi sa kasalanan at ang kanyang kabutihan naman ay bukas palad na nag-aalok ng kapatawaran sa pamamagitan ni Kristo, paano nito dapat hubugin ang paraan ng pamumuhay mo sa araw-araw? Nakakamangha talaga. Ang lalim ng pagkatao ng Diyos ay hindi natin kayang lubusang maunawaan. Pero hindi pa tayo tapos. Sa susunod, sa huling bahagi ng ating serye, aalamin naman natin ang tungkol sa kanyang pasensya, awa at ang kanyang ganap na pangingibabaw sa lahat ng bagay.
At bago tayo maghiwalay, iliwanan kita ng isang huling tanong. Sa 4 na katangian na tinalakay natin, karunungan, kapangyarihan, kabanalan at kabutihan, isipin mo ito. Alin sa mga ito ang pinakamahirap para sa iyong lubos na pagkatiwala sa personal mong buhay at ano sa tingin mo ang dahilan sa likod nito?